Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 52. Lumang Tipan, Exodus 20, Exodus 30. Ngayon ito ang dapat mong gawin sa pagtatalaga sa kanila sa akin para sila ay makapaglingkod bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang bahid, tinapay na walang lebadura, at mamon na walang lebadurang hinalong langis. At saka kumuha ka ng apa na walang lebadurang pinahiro ng langis. Gawin mo ang mga apa gamit ang pino na trigang harina. Dapat mo itong ilagay sa isang buslo, dalhin ang mga ito sa buslo, at ihandog mo kasama ang toro at 2 lalaking tupa. Dapat mong iharap si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Dapat mong paliguan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa tubig. Dapat kang kumuha ng mga damit at damitan si Aaron kasama ang kapa, ang balabal ng ephod, at ang baluti, kabitan ng makinis na habing sinturon ng ephod na nakapalibot sa kanya. Dapat mong itakda ang turbante sa kanyang ulo at ilagay ang banal na korona sa turbante. Pagkatapos kumuha ng pambasbas na langis at ibuhos sa kanyang ulo, at sa ganitong paraan siya babasbasan. Dapat mong dalhin ang kanyang mga anak na lalaki at ilagay ang mga kapa sa kanila. Dapat mong damitan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki na may kasamang mga sintas at ilagay ang kanilang pamigkis sa ulo. Ang gawain ng pagkapari ay mabibilang na sa kanila sa pamamagitan ng palagiang batas. Sa ganitong paraan dapat mong gawing banal si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki para sa kanilang paglilingkod sa akin. Dapat mong dalhin lahat ng toro sa harap ng tolda ng pagpupulong, at ay patong ang kamay ni Aaron at ang kamay ng kanyang mga anak na lalaki sa ulo nito. Dapat mong patayin ang mga toro sa aking harapan, si Yahweh, sa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Dapat mong kunin ang ilang dugo ng toro at ilagay mo ito sa sungay ng altar gamit ang iyong daliri, at dapat mong ibuhos ang natirang dugo sa paanan ng altar. Dapat mong kunin ang lahat ng taba na nakatikip sa mga lamang loob, at saka kumuha ng panakip sa atay at sa 2 lapay na may kasamang taba na nasa kanila, sunugin ang lahat ng ito sa altar. Pero ang laman ng mga toro, at ang balat at dumi, sunugin mo ito sa labas ng kampo. Ito ay handog para sa kasalanan. Dapat mo ring kunin ang isang lalaking tupa, at ay patong ang kamay ni Aaron at ang mga kamay ng kanyang mga anak na lalaki sa ulo nito. Dapat mong patayin ang lalaking tupa. Pagkatapos kunin ang dugo at isaboy ito sa magkabilang gilid ng altar. Dapat mong hiwain ang lalaking tupa na pira-piraso at hugasan ang mga lamang loob at ang mga binti, at ilagay mo ang lamang loob, sabay ng pira-piraso at kasama ang ulo nito, sa altar. Pagkatapos sunugin ang buong lalaking tupa. Ito ay maging sinunog na handog sa akin, si Yahweh. Ito ay magdudulot ng matamis na halimuyak sa akin, ito ay magiging isang handog sa pamamagitan ng apoy. Dapat mong kunin ang iba pang lalaking tupa, at ay patong ang kamay ni Aaron at ang mga kamay ng kanyang mga anak na lalaki sa ulo nito. Pagkatapos dapat mong patayin ang lalaking tupa at kunin ang ilan sa dugo nito. Ilagay ito sa dulo ng kanang tainga ni Aaron, at sa dulo ng kanang tainga ng kanyang mga anak na lalaki, sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa. Pagkatapos isaboy ang dugo sa magkabilang gilid ng altar. Dapat mong kunin ang ilan sa mga dugo na nasa altar at ilan sa binasbasang langis, at isaboy ang lahat ng ito kay Aaron at sa kanyang mga damit, at saka sa kanyang mga anak na lalaki at sa kanilang mga damit. Ay lalaan si Aaron para sa akin, at ang kanyang mga damit, kasama niya ang kanyang mga anak na lalaki at mga damit ng kanyang mga anak na lalaki. Dapat mong kunin ang mga lalaking tupa, ang taba ng buntot, ang taba na nakatikip sa lamang loob, ang panakip sa atay, ang 2 lapay, at ang kanang hita, dahil ang lalaking tupang ito ay para sa pagtatalaga sa mga pari para sa akin. Kumuha ng isang tinapay, isang mamon ng tinapay na gawa sa langis, at isang apas sa labas ng buslo ng tinapay na walang lebadura na sa aking harapan, si Yahweh. Dapat mong ilagay ang mga ito sa kamay ni Aaron at sa kamay ng kanyang mga anak na lalaki. Dapat nilang itaas ito sa aking harapan, si Yahweh,
at ipapakita nila ito bilang paghahandog sa akin. Dapat mong kunin ang mga pagkain galing sa kanilang mga kamay at sunugin ito sa altar kasama ang handog na susunugin. Ito ay magbibigay ng matamis na halimuyak sa akin, ito ay handog na gawa sa apoy. Dapat kang kumuha ng dibdib ng lalaking tupa na handog ni Aaron at itaas ito at ipapakita ito bilang handog para sa akin, si Yahweh. Pagkatapos ito ang bahagi na inyong kakainin. Dapat mong ihandog sa akin ang dibdib ng paghahandog na itinaas na matayog at ang hita ng paghahandog na ipinapakita, dibdib na itinaas at ang hita na ipinakita, kapwa ng galing sa lalaking tupa para sa pagpapatunay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa akin. Ang mga bahagi ng laman na ito, na ibinigay ng mga Israelita, ay kailangang mabibilang kay Aaron at sa kanyang mga kaapu-apuhan magpakailanman. Sa pamamalakad para sa mga handog sa pagtitipon, ito ay maging handog para sa mga pari na kinuha mula sa mga handog ng mga Israelita na mga handog na ipinakita sa akin, si Yahweh. Ang banal na mga damit ni Aaron ay dapat na isantabi para sa kanyang mga anak na lalaki na susunod sa kanya. Dapat silang basbasan at italaga ang mga ito sa akin. Ang pari na susunod sa kanya mula sa kanyang mga anak na lalaki, na nanggaling sa tolda ng pagpupulong para ako ay paglingkuran sa banal na lugar, ay kanilang isuot ang ganoong mga damit sa loob ng 7 araw. Dapat mong kunin ang lalaking tupa para sa pagtatalaga sa mga pari para sa akin at pakuluan ang laman nito sa banal na lugar. Kakainin ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang laman ng lalaking tupa at tinapay na nakalagay sa buslo sa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Dapat nilang kainin ang laman at tinapay na binigay para pambayad ng kasalanan nila at sa pagtatalaga sa kanila, para ilaan sa akin. Walang ibang kakain ng pagkain, dahil dapat nila itong ituring na banal at ilaan para sa akin. Kung alinman sa laman ng itinalagang handog, o alinman sa tinapay ay maiwan sa susunod na umaga, dapat sunugin na ninyo ito. Hindi ito dapat kainin dahil ito ay itinalaga na sa akin. Sa ganitong paraan, sa pagsunod sa lahat ng iniutos ko sa iyo na gawin, dapat mong pakitunguhan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dapat kang kumuha ng 7 araw para italaga sila sa akin. Bawat araw dapat kang maghandog ng toro bilang isang handog pambayad para sa kasalanan. Dalisiyan mo ang altar sa pamamagitan ng paggamit ng pambayad para sa kasalanan nito, at kailangan mo itong buhusan ng langis para sa pagtatalaga sa akin. Sa 7 araw dapat kang gumawa ng pambayad para sa kasalanan para sa altar at italaga ito kay Yahweh. Pagkatapos ang altar ay ganap na italaga sa akin. Anumang paghahawak sa altar ay ibubukod para kay Yahweh. Dapat kang maghandog palagi ng 2 tupa na 1 taon ang gulang doon sa altar araw-araw. Dapat kang maghandog ng 1 tupa sa umaga, at ang 1 tupa ay ihandog mo sa paglubog ng araw. Kasama ang unang tupa, maghandog ng 10 ng epa ng pinong harina na hinaluan ng 4 na bahagi ng hinang langis galing sa pinigang olibo, at ang 4 na bahagi ng hinang alak bilang inuming handog. Dapat kang maghandog ng 2 tupa sa paglubog ng araw. Dapat kang maghandog ng pagkaing butil sa umaga at parehong inuming handog. Ang mga ito ay magdudulot ng matamis na halimuyak sa akin, ito ang magiging handog na gawa para sa akin sa apoy. Ang mga ito ay magiging palagiang handog na susunugin sa buong salinlahi ng inyong bayan. Dapat mong gawin ang mga ito sa pasukan ng tolda ng pagpupulong sa aking harapan, si Yahweh, kung saan ako makikipagkita para makipag-usap sa iyo. Doon kung saan ako makikipagkita sa mga Israelita, ang tolda ay ihihiwalay para sa aking kaluwalhatian. Itatalaga ko ang tolda ng pagpupulong at ang altar para ang mga ito ay mabilang sa akin lamang. Itatalaga ko rin si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki para maglingkod sa akin bilang mga pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at kanilang magiging Diyos. Malalaman nila na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, na kumuha sa kanila palabas mula sa lupain ng Ehipto kaya ako ay maninirahan kasama nila. Ako si Yahweh, kanilang Diyos. Dapat kang gumawa ng altar para magsunog ng insenso.
Dapat mong gawin ito sa kahoy ng akasya. Ang haba nito ay dapat 1 cubit at ang lapad nito ay 1 cubit. Ito ay dapat maging parisukat, at ang taas nito ay dapat 2 cubit. Ang mga sungay nito ay dapat gawin bilang kaisang piraso nito. Dapat mong balutin ang altar ng insenso sa purong ginto, ang tuktok nito, ang mga gilid nito, at ang mga sungay nito. Dapat kang gumawa ng isang hangganang ginto sa palibot para dito. Dapat kang gumawa ng 2 argolyang ginto para may sama dito sa ibaba ng hangganan nito sa 2 magkabilang bahagi nito. Ang mga argolya ay dapat maging mga lalagyan ng mga baras para madala ang altar. Dapat ninyong gawin ang mga baras sa kahoy ng akasya, at dapat ninyong balutin ang mga ito sa ginto. Dapat ninyong ilagay ang altar ng insenso bago sa kurtina na nasa kaba ng mga kautosang tipan. Ito ay bago sa takip ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng mga kautosang tipan, kung saan ako ay makikipagtagpo sa inyo. Dapat si Aaron ang magsunog ng mabangong insenso sa tuwing umaga. Dapat niyang sunugin ito kapag inaayos niya ang mga lampara. Kapag sisindihan ni Aaron ang mga lampara muli sa gabi, dapat siyang magsunog ng insenso sa altar ng insenso. Dapat itong maging isang palagi ang pagsusunog ng insenso sa harap ko, si Yahweh, sa buong salinlahi ng inyong bayan. Pero kayo ay mag-aalay ng walang ibang insenso sa altar ng insenso, o anumang pagsusunog ng alay o handog na pagkaing butil. Dapat mong buhusan ng walang inuming handog dito. Dapat si Aaron ay gumawa ng luklukan ng awa sa mga sungay ng altar ng insenso minsan sa 1 taon. Dapat niyang gawin ito gamit ang dugo ng handog para sa pagbayad ng kasalanan. Ang punong pari ang siyang dapat na gumawa nito sa buong salinlahi ng inyong lahi. Ang pag-aalay na ito ay ganap na ilaan sa akin, si Yahweh. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabing, kapag kumuha ka ng isang talaan ng mga Israelita, pagkatapos ang bawat tao ay dapat magbigay ng pangtubos para sa kanyang buhay kay Yahweh. Dapat mong gawin ito pagkatapos mo silang bilangin, para walang maging salot sa kanila kapag binibilang mo sila. Ang bawat isa na nabilang sa talaan ay magbabayad ng kalahating pilak na sekel, ayon sa timbang ng sekel ng santuaryo, 1 sekel ay kapareho ng 20 gera. Itong kalahating sekel ay magiging alay sa akin, si Yahweh. Ang bawat isa na nabilang, mula 20 taong gulang at pataas, ay dapat magbigay nitong alay sa akin. Kapag magbibigay ang mga tao nitong alay sa akin para gumawa ng pambayad sa kasalanan para sa kanilang mga buhay, ang mayayaman ay hindi dapat magbigay ng higit pa sa kalahating sekel, at ang mga mahihirap ay hindi dapat magbigay ng kulang. Dapat mong tanggapin itong perang pambayad sa kasalanan mula sa mga Israelita at dapat mong ilaan ito para sa gawain sa tolda ng pagpupulong. Ito ay dapat maging isang paalala sa mga Israelita sa akin, para gumawa ng pangtubos ng kasalanan para sa inyong mga buhay. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, dapat ka ring gumawa ng isang malaking tansong palanggana na mayroong tansong tuntungan, isang palanggana para hugasan. Dapat mo itong ilagay sa pagitan ng tolda ng pagpupulong at ng altar, at kailangan mo itong lagyan ng tubig. Si Aaron at kanyang mga anak na lalaki ay dapat maghugas ng kanilang mga kamay at kanilang mga paa ng tubig nito. Kapag pumasok sila sa tolda ng pagpupulong o kapag lumalapit sila sa altar para maglingkod sa akin sa pagsusunog ng handog, dapat silang maghugas ng tubig sa gayon ay hindi sila mamatay. Dapat nilang hugasan ang kanilang mga kamay at paa para hindi sila mamatay. Dapat itong maging palagi ang batas para kay Aaron at sa kanyang mga kaapo-apuhan sa buong salinlahi ng kanilang bayan. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, kunin mo itong mga pinong pampalasa, 500 sekel ng umaagos na mira, 250 sekel ng matamis na halimuyak na kanela, 250 sekel ng matamis na halimuyak na tubo, 500 sekel ng kasiya, sinukat sa timbang ng sekel ng santuaryo, at 1 hinang langis ng olibo. Dapat kang gumawa ng banal na langis ng pagpapahid kasama ang mga sangkap na ito, ang gawa ng tagapagpabango. Ito ay magiging banal na langis ng pagpapahid, inilaan para sa akin.
Dapat mong basbasan ang tolda ng pagpupulong ng langis na ito, gayon din sa kaba ng kautosang tipan, ang mesa at ang lahat ng mga kasangkapan nito, ang tuntungan ng ilaw at ng kasangkapan nito, ang altar ng insenso, ang altar para sa sinunog na mga alay kasama ng lahat ng mga kasangkapan nito, at ang palanggana kasama ng kanyang tuntungan. Dapat mong ilaan ang mga ito sa akin para ang mga ito ay ganap na mailaan sa akin. Ang anumang humawak sa kanila ay ibubukod din para sa akin. Dapat mong basbasan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki at ilaan mo sila sa akin para sila ay maglingkod sa akin bilang mga pari. Dapat mong sabihin sa mga Israelita, ito dapat ang langis ng pagpapahid na inilaan kay Yahweh sa buong salinlahi ng iyong bayan. Ito ay hindi dapat mailapat sa balat ng mga tao, o gumawa man lang kayo sa alinmang langis na kaparehong sangkap, dahil inilaan ito kay Yahweh. Dapat mong isaalang-alang ito sa ganitong paraan. Ang sino mang gumawa ng pabango gaya nito, o kung sino mang maglagay ng alinman nito sa isang tao, ang taong iyon ay dapat alisin sa kanyang bayan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ng mga pampalasa, estakti, onika, at galbano, matamis na mga pampalasa kasama ng purong kamanyang, ang bawat isa ay magsindami. Gawin ito sa paraan ng insenso, hinalo ng isang tagapagpabango, pinalasa ng asin, puro at inilaan sa akin. Jijilingin mo ito sa napakapinong paghalo. Maglagay ng bahagi nito sa harap ng kaba ng mga kautosang tipan, na nasa tolda ng pagpupulong, kung saan ako ay makikipagtagpo sa inyo. Ituturing mo ito bilang ganap na pag-aalay sa akin. Bilang para sa insensong ito na iyong gagawin, hindi ka dapat gumawa ng anumang kaparehong mga sangkap para sa iyong sarili. Ito ay dapat maging pinakabanal sa iyo. Ang sinumang gumawa ng anumang gaya nito para gamitin bilang pabango ay dapat alisin mula sa kanyang bayan. Bagong tipan. Mark 6:7-29. Tinawag niya ang 12 at sinimulan silang isugo ng dalawahan at binigyan niya sila ng kapangyarihan laban sa maruruming espiritu, at ipinagbilin niya sa kanila na huwag magdala ng kahit ano sa kanilang paglalakbay maliban lamang sa tungkod, walang tinapay, walang sisidlan at wala ring pera na ilalagay sa kanilang sinturon, kundi magsuot ng sandalyas at huwag magsuot ng 2 tanika. At sinabi ni Jesus sa kanila, sa tuwing papasok kayo sa isang bahay, manatili kayo doon hanggang makaalis kayo sa lugar na iyon. At kung mayroong bayan na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo sa lugar na iyon, pagpagin ninyo ang alikabok mula sa inyong mga paa bilang patuto sa kanila. Humayo sila at inihayag na dapat talikuran ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo at pinahira nila ng langis ang mga taong may sakit at pinagaling sila. Nabalitaan ito ni Haring Herodes sapagkat kilalang-kilala na ang pangalan ni Jesus. Sinasabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo ay binuhay mula sa mga patay at dahil dito, ang mga kamanghamanghang kapangyarihang ito ang kumikilos sa kanya. Sinasabi ng iba, siya si Elias. Sinabi pa ng iba, siya ay isang propeta, tulad ng isa sa mga propeta noong sinaunang panahon. Ngunit nang marinig ito ni Herodes, sinabi niya, si Juan na pinugutan ko ng ulo ay binuhay. Sapagkat mismong si Herodes ang nagpadakip kay Juan at ipinagapos siya sa bilangguan dahil kay Herodias, asawa ng kapatid niyang si Felipe, dahil naging asawa niya ito. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi naaayon sa batas na mapasa iyo ang asawa ng iyong kapatid. Ngunit nagkimkim ng galit si Herodias laban sa kanya at gusto niya itong patayin. Ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, alam niyang matuwid at banal na tao si Juan, at pinanatili niya itong ligtas. At sa pakikinig nito sa kanya ay labis siyang nabagabag, subalit siya ay nakinig sa kanya na may galit. At dumating ang araw ng pagkakataon nang ipagdiwang ni Herodes ang kanyang kaarawan at naghanda siya ng hapunan para sa kanyang mga opisyal, mga pinuno ng mga kawal at mga pinuno ng Galilea.
Dumating ang mismong anak na babae ni Herodias at sumayaw para sa kanila at naaliw niya si Herodes at kanyang mga panauhin. At sinabi ng hari sa babae, humingi ka ng kahit na anong gusto mo at ibibigay ko ito sa iyo. Sumumpa siya sa kanya at sinabi, kahit na anong hingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo, hanggang sa kalahati ng aking kaharian. Lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang dapat kong hingin sa kanya? Sinabi niya, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. At kaagad siyang pumasok nang nagmamadali papunta sa hari at humingi. Sinabi, gusto kong ibigay mo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa bandehado. Lubhang nalungkot ang hari, ngunit dahil sa pangako at sa mga panauhin, hindi niya matanggihan ang kanyang hinihingi. Kaya pinapanto ng hari ang isang kawal mula sa kanyang mga bantay at inutusan niyang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang kawal at pinugutan siya sa bilangguan. Dinala niya ang ulo na nasa bandehado at ibinigay ito sa dalaga at ibinigay ito ng dalaga sa kanyang ina. At nang marinig ito ng kanyang mga alagad, pumunta sila at kinuha ang kanyang katawan at inilagay sa isang libingan. Mga kawikaan. Proverbs 5:15-23. Uminom ng tubig mula sa inyong sariling sisidlan, at uminom ng bukal na tubig mula sa inyong sariling balon. Dapat bang ang inyong mga bukal ay umapaw sa lahat ng dako, at ang inyong mga batis ng tubig ay umagos sa mga liwasang bayan? Hayaan na ang mga ito ay sa inyo lamang, at hindi para sa mga hindi kilalang taong kasama ninyo. Naway ang inyong bukal ay pagpalain, at naway kayo ay magalak sa asawa sa inyong kabataan. Sapagkat siya ay isang mapagmahal at kaaya-aya tulad ng usang babae. Hayaan ninyo ang kanyang dibdib ay punuin kayo ng galak sa lahat ng panahon, laging maging bihag ng kanyang pag-ibig. Sapagkat bakit ikaw, aking anak, ay dapat na mabihag ng isang babaeng nangangalunya, bakit mo kailangang yakapin ang dibdib ng isang hindi kilalang babae? Nakikita ni Yahweh ang lahat ng ginagawa ng isang tao at pinanunood ang lahat ng landas na kanyang tinatahak. Ang isang masamang tao ay mabibitag ng kanyang sariling mga kasalanan, ang mga lubid ng kanyang kasalanan ay pipigilan siya ng mahigpit. Siya ay mamamatay dahil kulang siya ng disiplina, siya ay inililigaw ng kanyang labis na kamangmangan. Mapagmalasakit na Ama, nakikita namin sa talinghaga ng mga nangungupahan ang iyong pagtitiis sa iyong mga taong naliligaw at ang pagtanggi sa iyong anak. Habang pinagninilayan namin ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo na naging batong panulukan, tulungan mo kaming itayo ang aming buhay kay Kristo lamang. Bigyan mo kami ng karunungan upang tumugon sa iyong paanyaya sa piging ng kasalan, na bihisan ang aming sarili ng katwirang iyong ibinibigay. Naway may alay namin sa iyo ang nararapat sa iyo, ang aming buong puso, isip, kaluluwa, at lakas sa mapagmahal na paglilingkod. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.